Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Muling nagpaalala ang Department of Health sa publiko hinggil sa banta ng dengue. Bagamat bumaba ang naitalang kaso ng tinamaan ng dengue, hindi inaalis ang kagawaran ng posibilidad na muling sumipa ang kaso nito dahil na rin sa mga pag-ulan na nararanasan kabilang sa kampanya ng DOH ang taob, taktak, tuyo, takip at alas 4 kontra mosquito. Layo nito na paigtingin ang paglilinis sa mga lugar na maaring pamugaran ng lamok ngayong tag-ulan. Sa datos ng DOH, bumaba ng 12% ang dengue cases sa buong bansa sa nakalipas na mahigit 10 linggo. Tiniyak ng Malacanang na patuloy na kumikilos ang DPWH upang masolusyonan ang problema sa baha ngayong tag-ulan. Ayon sa Malacanang, natapos na ng DPWH ang higit 2,000 square meter concrete slope project sa Bagak Mariveles Road sa Bataan. Naglagay na rin aniya ng 459 linear meter drainage canal ang ahensya para maiwasan ang landslide sa lugar. Dagdag pa ng Malacanang, may mga binubuo ng master plan para masiguro ang mga pinapatupad na infrastruktura gaya ng mga flood reservoir. Nag-develop na rin po sila ng master plan for each of the 18 major river basins. So, kanya-kanya pong master plan po ito according to specific characteristics at ang pangangailangan ng bawat area. So, asahan po natin at maging lagi tayong handa sa pagbaha. Although, hindi natin masasabing 100% agad na mababawasan ang pagbaba sa ating bansa, pero patuloy pa rin po ang pagsasagawa ng DPWH para po maibsan ang problema rito. Samantala, alamin natin na ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, napasaka na og kasong paglapas sa Republic Act No. 10643 kun graphic health warning law ang individual nga naabtang nagbantay sa compound kung nasa nasakmit ang kapin 5.5 million pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes netong Hunyo 14 ning tuiga sa barangay Darong, Santa Cruz, Davao del Sur. Gilangkuban kini sa 110 ka master cases o 5,500 rings sa illegal nga sigarilyo. Nailhan ang dinakpan nga si alias Lester. Matod sa Santa Cruz Municipal Police Station nga atol sa ilang regular patrolling, aduna sila'y namatikdan nga daghang kinarton nga butang nga gi-unload sa sakyanan o gibutang sa bodega sa lugar. Atol silang operasyon, didto nasayran ang presensya sa mga illegal nga kontrabando. Ning kasamtangan ana sa kustodiya sa Regional Special Operations Group ang mga sigarilyo. Napatay atol sa sagunsong engkwentro sa barangay Bugas-Bugas, Placer, Surigao del Norte ang tulo ka mga miyembro sa New People's Army con NPA nga parang nagalihok sa Caraga Region. Lakip sa napatay sa mga engkwentro ang gilang usa sa pinakataas nga lider sa NPA Caraga nga si Roderick Mako Bensing o mas naila nga si alias Rodel. Subay sa mga engkwentro, duha pa ka mga gituang miyembro sa NPA ang napatay. Gimo ang operasyon natong Hunyo 13 hangtod 15 ning tuiga sa pagpanguna sa 30th Infantry Battalion, 4th Infantry Division ug uban pang law enforcement unit. Sa samang operasyon, mi-surrender sab ang duha ka miyembro sa NPA netong Hunyo 14. Usa niini sa alias Rem nga usa ka giilang leader sa NPA sa Caraga. Parayon sa bang panawagan sa kasundaluhan alang sa mga nabiling miyembro sa NPA nga mo-surrender na sa gobyerno aron nga masinati ang tinuod nga kalinaw. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.